Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa umagang ito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ito po ang pinakamaligayang araw na palagi naming ma-experience, no, bilang isang farmer sa mga material na bagay. Kasi alam naman natin mga ka-farmers na nangangailangan tayo sa mga material na bagay. Okay? So sa umagang ito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo dahil bilang isang farmer na maraming business na nakaka-experience ng mga kalamidad tulad ng mga bagyo, okay, ulan na walang tigil tag isang linggo, baha. So pag halimbawa mga ka-farmers makasurvive ang aming mga tanim, kagaya sa ating tanim na talong, at ito nakapag-harvest, so yun po ang may share ko po sa inyo. Ito ang palagi naming ma-experience na pinakamaligayang araw para po sa amin dahil alam nyo na nakapag-ani tayo tapos maganda pa ang presyo. So ngayon mga ka-farmers, nagpapapitas po tayo, no, sa mga tauhan natin dito po sa ating tanim na talong at saka sa ampalaya. Tara, samahan niyo ako at papasilip ko po sa inyo. Let's go! Ito mga ka-farmers ang ating talong na pinapapitasan. So meron tayo dining 6 na tao, no, ang nag-harvest sa ating talong. Meron doon sa ampalaya 5. Tapos ako nag-video. Okay, so yung mga ano nila din mga ka-farmers, din po nila napitas yung ganito kaganda na mga harvest. Okay, so alam niyo mga ka-farmers, panibagong video, panibagong kaalaman ang palagi nating ibigbigas kung halabang magbibideo tayo. Kasi alam niyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, na bawat video natin ay nagbabahagi po tayo ng ating kunting kaalaman, no, sa pagpa-farming. Okay, so malaking bagay na po lalo na sa mga baguhan at wala pang idea sa pagpa-farming. Kagaya ko mga ka-farmers, yung ako'y nag-umpisa, tanong lang ng tanong. So dahil ang tatay ko ay mga lolo namin ay mga farmers na, ang tatay ko ay mga farmers din. So hanggang namin, so nakakuha kami ng mga idea sa mga ninuno, mga tatay, at saka palaging sumasali po sa mga seminar. So ito ng mga ka-farmers, yan, nagpapa-harvest tayo. So tingnan nyo, at ito po ang mga maganda nilang ani na na-harvest na umagang ito. So nag-umpisa kami kaninang madaling araw. So ganito na mga ka-farmers. So ang lawak po nating taniman, kunti lang po ito mga ka-farmers. Alam nyo ba, nasa 3,000 lang ito kapuno. Tapos ang 3,000 natin kapuno, pag mapaganda lang natin, marami na tayong harvest. Katulad ng nakita nyo, di ba? Amazing. Okay. So yan po mga ka-farmers, ang share ko sa inyo. So ayan, yan, may nag-harvest sa bandang dulo. Okay. Ano ko sa camera. Yan, may nag-harvest doon. Papunta din mga ka-farmers. Yan. Tapos din meron. So meron pang 5 linya ang hindi napipitasan, no? Meron pang 5 linya. So ito mga ka-farmers, papunta pa siya doon. So share ko lang po sa inyo kung paano mag-harvest. Ito po ang anak kong panganay mga ka-farmers. So may wheelbarrows yang ginagamit para diretso mailagay ang napakagandang harvest niya. Yan po mga ka-farmers. Tapos kita natin ang kondisyon, ang magandang usbong sa ating talong. Wala kaming cutter na inano mga ka-farmers, kundi kung halimbawa kami magpitas, ganito lang mga ka-farmers, ganito lang ang naman, tapos ganyan, paangat, tanggal na. Masarap mamitas mga ka-farmers, lalo na ngayon na maganda ang presyo. Okay, hindi lang ang palaya ang ating pinapapitas, pati talong. Nag-harvest din tayo ng ampalaya din. Tapos upo, may ma-harvest tayong kunti. So talong, ampalaya, opo, yun po ang ating pinapa-harvest. Okay, kung isa kang farmers, mga ka-farmers na kagaya ko, so ito po mga ka-farmers, pag halimbawa ay umaani ka na, so yun po, no, sa buhay mo ang may experience na napakaganda po kasi harvest ka na tapos maganda pa ang presyo. Alam mo mga ka-farmers, napakamahal po ang imports, pero pag mataas lang ang presyo, hindi bali mga ka-farmers, no? Hindi bali, huwag mo ilaglag ang kondok, reject dong. So ito ang mga na-harvest natin sa mga nakabalag nating mga talong. So maganda mga ka-farmers na may balag para bagsak ang mga bunga. Kunti lang ang baluktot ba.
Yan, tunay nga mga ka-farmers na konti lang ang baluktot. Tapos ganito kaganda ang harvest oh. Pag makapuno to, linya dyan. Oh. So, tingnan nyo mga ka-farmers. Nakakatuwa mga ka-farmers. So yan lang mag-harvest. Okay, so bago tayo magtapos, may galab shout out po sa lahat nating mga bagong subscriber na galing po kay Idol Buddy Gansinya. Maraming salamat po na nasubaybayan nyo ang aking munting YouTube channel. Nang dahil po sa inyo mga ka-farmers, biglaan po ang pagtaas no, sa ating earning. Okay, so maraming salamat po. Sana nga magpatuloy ang inyong pagsuporta. Okay, sana nga mga ka-farmers at viewers na palaging makatune in sa aking mga live update o mga content sa ano po sa aking YouTube channel. Sana nga ma-share ninyo. So yun lang po ang support na mahingi ko sa inyo. Tapos yung mga ads ano po mga ka-farmers, yun lang no, parang ano po, kasi malaking bagay na po bilang isang farmers para po sa patuloy nating paggawa. Alam niyo mga ka-farmers, dahil ako'y nagsipag sa pagko-content, nag-upload sa umaga, sa tanghali, kung hindi masyadong busy sa trabaho or sa hapon. Dahil po kumikita na po tayo ng pakunti-kunti. Okay, so malaking bagay na po mga ka-farmers kasi makakatulong na din sa atin para sa dagdag gasto. So ganito lang po mga ka-farmers no, pag mag-harvest kami nakalagay sa crates, diretso na. Dahil pagkatapos namin itong mag-harvest mga ka-farmers, bubuhatin namin to gamit ang aming wheelbarrow papunta po sa packing house at doon na namin umpisahan ang pagpapacking. Okay, so baon tatunawan mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating mga harvest na gulay. So yun po, kung isa kang farmers na kagaya ko, yun po ang pinakamaligaya o pinakamasarap sa feeling, yung mag-harvest ka tapos maganda pa ang presyo. Alam nyo na mga ka-farmers no, kung isa kang farmers, kung halimbawa ay marami kang harvest tapos mura lang, sabi ni Kuya Kim, ang buhay ay wither lang. So pag mabagyo tayo, ang comment sa mga kaibigan nating mga farmers, mga viewers, laban lang. Ngayon mga ka-farmers, awa ng Diyos, kahit nabagyo tayo, nabaha, nabugbog sa ulan ng ating mga pananim, mabilis lang po ito nakaka-recover gamit ang mga biostimulant din ni mga ka-farmers. Kasi ang biostimulant, sinabi ko na sa mga video ko, na iba po siya sa foliar fertilizer. Kasi ang foliar fertilizer, pagkain po siya sa tanim, once na i-apply natin, direktang mag-absorb. Samantalang si biostimulant mga ka-farmers, mag-stay siya sa puno para bang vitamins na sa tao. Ang purpose mga ka-farmers, bakit kailangan mo ang vitamins para palakasin ang resistensya mo laban sa sakit. Ganon din ang tanim mga ka-farmers, palakasin sa biostimulant ang kanyang resistensya laban sa punggos. Tapos kung insekto siya, hindi siya diretsang mga sasaktan kasi binuboost po ni biostimulant ang kanyang energy. Okay, so tuloy pa din kanyang bunga, tuloy pa din ang ating harvest. So yun po mga ka-farmers, pag hindi natin sila malagaan ng maayos, kawawa tayo mga ka-farmers no. Butas pa ang bunga ng talong, butas din ang ating bulsa. Pero pag maalagaan natin na silang na maayos mga ka-farmers, share ko lang, lalo na pag maganda ang presyo, palagi mo silang busugon sa mga nutrients na needs nila mga ka-farmers. Tapos pag mag-harvest ka, maganda ang presyo, busog din ang bulsa mo. So yun po ang na-experience ko. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers sa inyong lahat, ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, isang napaka gandang umaga po. Hanggang dito na lang po siguro tayo no. Maraming salamat. Hanggang sa uli, ako na po yung paalam. Bye bye po and God bless.